Bagaman hindi idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Pebrero 25 bilang isang holiday, tinagsa pa rin ng iba't ibang progresibong grupo ang EDSA Shrine nitong linggo upang gunitain ang ika-38 anibersaryo ng People Power Revolution. Tulad ng nakaraang taon, nagkaroon ng mga pagkilos at programa sa EDSA upang alalahanin ang makasaysayang pagtitipon ng higit 2 milyong Pilipino na nagwakas sa masalimuot na pamumuno ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Ang EDSA People Power Revolution is a brief but shining moment in our history. Nagkaisa ang mamayan, nagsama-sama upang pabagsakin at itakwil ang isang diktadura na pahirap sa masa. Ang kanilang pinakamatingkad na panawagan, tutulan ang isinusulong na Charter Change o CHA-CHA na naglalayong amyendahan ng ilang probinsyon ng 1987 Constitution, ang mismong saligang batas na nabuo matapos ang EDSA Revolution. Na ang pakikibaka ng sambayanan para sa tunay na kalayaan at soberanya ay bahagi dito ang ating kasalukuyang laban kontra sa CHA-CHA. Hindi na kayo nahiya dun sa maraming mga Pilipino na buong tapang na hinarap ang mga tangke at mga armadong sundalo dito sa EDSA para wakasan ng diktatorya. Sa ibang bahagi ng bansa, hinarang din ng kapulisan ng ilang mga grupong nakikiisa at nagdadaos ng mobilisasyon sa paggunita ng EDSA. Sa Los Baños, Laguna, nakaranas ng panghigipit ang delegasyon ng Timog Katagalugan na patungo sa EDSA Shrine. Hindi rin nakadalo sa programa ang grupo ng kabataan mula Bulacan matapos silang harangin ng 3 beses sa umunoy checkpoint ng pulisya. Samantala sa Gimbal, Iloilo, hinarang din ng mga puwersa ng Estado ang 2 bus na sakay ang grupo ng mga kabataang magdadaos ng protesta. Kung sinasabi na meron na daw demokrasya sa ating bansa, bakit kailangang harangan ang mga gusto magprotesta galing sa ibang mga probinsya? Sa kabila ng mga pagtatangkang burahin ang kasaysayan, tuloy ang laban upang panatilihing buhay ang diwa at aral ng EDSA. Isang paalala na ang totoong kapangyarihan ay nasa kamay ng masang Pilipino, hindi sa mga nakaluklok sa pwesto. Kung natatakot sila Marcos sa atin, lalong hindi tayo dapat tumigil hanggat hindi nakakamit ang tagumpay para sa lipunang may tunay na demokrasya at kalayaan.